Amen. Hallelujah. Glory to God. As we remain standing, I would like to read the book of Mark chapter 6 verse 31. I would like to read in Tagalog, mga kapatid. Mark chapter 6 verse 31. At sinabi niya sa kanila, this is referring to the disciples. Sabi daw ni Jesus sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat marami ang nangagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang mangagkapanahon na magsikain. This is a story wherein before the feeding of the multitude and before Jesus Christ walk on waters, mga kapatid. Ito yung pagkakataon na sobrang daming ginagawa ng mga disipulo kasama si Jesus Christ. Sa sobrang dami ng kanilang gampanin, hindi na sila halos makakain. At nakita ng Diyos na kailangan nila ng pahinga. Kaya inanyayahan sila ng Panginoon. Sabi niya, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang. Isang deserted place. Isang lugar na kung saan ay tahimik. Walang maraming tao. But as we know the story, hindi ko na lang babasahin lahat, but as we know the story, pagdating nila doon sa ilang na sinasabi ni Kristo, punong-puno ng tao. At doon nangyari yung the feeding of the multitude. But you know, kung ikaw si disciples, kung ikaw yung inanyayahan ni Jesus Christ, and you expect na merong rest, pero pagdating mo doon, instead of rest, nagtrabaho ka pa, napagod ka pa. What makes us no rest? And that I would like to preach today with the word that says, what makes you no rest? What makes you no rest? Jesus, I pray, give us rest. Rest for our souls, O Lord. Because what we need is you, Jesus. You are our rest, Jesus. Panginoon, ano man ang kabigatan ng aking mga kapatid sa mga sandaling ito, ano man ang kanilang pasan, ano man ang kanilang bitbitin at dalahin, Panginoon. Ano man ito, Panginoong Hesus, na nagbibigay sa kanila ng bigat. Lord, I pray, make them understand, Lord, that you are the only rest we have. Jesus, be with us. Baptize us again, Lord, with your Spirit. Fill us, Lord, with your love. Hallelujah. We expect you, Jesus. Hallelujah, that you will talk to our hearts today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. You may be seated. Thank you. You know, brethren, going to church is like a school of faith. Serving the Lord is like going to the school of faith. The school of faith has a variety of lessons in life. Pag pinag-aralan po natin ang pananampalataya po ay maraming itinuturo sa atin. Faith taught us to see the invisible. Tinuro sa atin ang pananampalataya na makita yung mga bagay na hindi naman normal na nakikita ng marami. I'm referring, mga kapatid, doon sa mga plano ng Panginoon. I'm referring doon sa mga espiritu, mga kapatid, na siyang bumabalot sa isipan ng maraming tao, mga kapatid. Because also, in the school of faith, it taught us
to fight the good fight of faith. Tinuruan din tayo mga kapatid ng pananampalataya na dapat lumalaban tayo. Dapat hindi tayo sumusuko. Dapat palagi tayong handang lumaban para sa pananampalataya. And faith also taught us to be courageous, maging matapang, maging bold. At the same time, maging mapagpakumbaba, maging humble, maging flexible. Ang daming tinuturo sa atin ng pananampalataya. Bakit, Pastor? Sapagkat gusto ng Diyos na mag-mature tayo sa lahat ng areas ng buhay ng isang tao. Tinuturuan kanyang lumaban. Tinuturuan ka rin niyang masaktan. Hinayaan kanyang masaktan para matuto kang umunawa sa pakiramdam na nasasaktan. Binigyan kanya ng tagumpay kasi gusto niyang maramdaman mo at maranasan mo ang pakiramdam ng isang mananagumpay. But this school of faith is for our maturity. Para sa atin pong paglago sa Panginoon, mga kapatid. But faith is not faith unless it is challenged. And I keep on observing this to my life, mga kapatid. Kayo din, obserbahan nyo. Ang pananampalataya ay hindi matatawag na pananampalataya maliban na ito ay sinubok. Kaya pag ikaw ay may mga pagsubok sa buhay mo, hindi para ikaw ay pahinain, hindi para ikaw ay pahirapan, isipin mo na mayroong sinusubok ang Diyos sa pananampalataya mo. Because faith is not faith unless it is challenged. Kailangan na yung pananampalataya ay ma-prove natin that we are focused into the supernatural. Inisip ko siyang maigi kahapon, mga kapatid. Sabi ko, paano ko mapapatunayan sa Panginoon na I am focused to the supernatural unless I am challenged? Kailangan mo ipakita sa Panginoon na, if you really love me, ano sabi ng Panginoon? Keep my commandments. But where are the commandments of God? Na hindi nga tayo makapagbasa ng Bible minsan. Minsan, pag nasa church pa, mga kapatid, ang daming gumugulo sa isip natin. Mga kaabalahan. Minsan yung mga cellphones natin, tunog ng tunog, nagsisimba tayo. Because, distraction also affects our faith. Pero, ang gusto lamang mangyari dito, mga kapatid, kailangan nating mapatunayan na ang tayo bilang tao ay nakafocus sa supernatural. Supernatural is not natural. It's not normal. Faith is beyond normal. Faith is beyond the common, mga kapatid. Faith is supernatural. Imagine mo, nakikita mo yung by faith, nakikita mo yung nasa likod ng pader na ito. Imagine mo, by faith, nakikita mo yung future mo. Pastor, kapangyarihan yun? No. It's focusing yourself to the supernatural. And what is the source of faith? The Word of God. Kasi yung Word of men, hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Yung Word of men, hindi siya katulad ng Word of God na everlasting, na makapangyarihan, mga kapatid. The word of man is just common. It's just natural. Pero pag ang salita ng Panginoon, ang pinanampalatayanan mo is a supernatural world. Heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. So if there will be only permanent in the world, the Word of God. Hindi pwedeng manatili dito. Imagine, look at the fire, mga kapatid, sa ibang bansa. Inubos, mga kapatid, yung millions, billions of dollars, mga kapatid, na ari-arian, mga kapatid, sa isang iglap. God is telling us, walang permanente sa mundo, mga kapatid. But if you have the Word of God, you have the permanent in the world. And that is the Word of the Lord. Everybody say amen. That's why, because there's no growth without challenge, mga kapatid.
if faith is to be challenged, kung ang pananampalataya dapat ay china-challenge, walang paglago kung walang challenge. And there will be no challenge without change. Nakukuha niyo po mga kapatid. Kung ang faith is to be challenged, bakit, Pastor? Bakit kinakailangan i-challenge ang faith? Because growth will come if there are challenges. Pag may mga pagsubok, ang kapalit ng pagsubok ng pananampalataya natin ay paglago. Pero walang pagsubok kung walang pagbabago. Hello? Nung nag-born again tayo, nung nag-say yes, Lord, tayo sa Panginoon, nung sumunod tayo sa Panginoon, ano yung mga challenge sa atin? Yung habits natin. Yung lifestyle natin. Kahit yung pananamit natin, challenge mga kapatid. Because if there will be no challenge, there will be no growth. Kaya pag sinusubok ka, ibig sabihin lumalago ka. Pag wala nang pagsubok sa buhay, ibig sabihin wala ka ng room for growth. Hello? Sinong maraming pagsubok? Ay di marami ka pang areas for growth, mga kapatid. So the more we are challenged, the more God is telling us, uy, ang dami mong growth na pwedeng mangyari sa buhay mo. Kaya don't parang reject challenges. Accept challenges. Nabigo ka man sa pag-aaral, it's not the end of the world. Nabigo ka man sa relasyon, it's not the end of the world. Pastor, hindi mo nararamdaman ko eh. Bakit? Hayop ka ba? Kami tao? Parehas tayong tao ah. Nakakaramdam din naman kami ng sakit ah. Nakaramdam ba kayo ng kabiguan? O ba mga kapatid? Hindi naman tayo blind in, yung feeling ng kabiguan, mga kapatid, ng failure. But because if our circumstances will not be changing, listen to this, everything will be predictable. Kung wala daw pagbabago sa atin daw pong mga circumstances sa buhay, ibig sabihin lahat ay predictable na. Wala nagbabago eh. Alam ko, next year, ganito pa rin buhay ko. Alam ko, sunod na buwan, eto pa rin yan. So, ibig sabihin, pag walang pagbabago, di predictable lahat. At kapag predictable ang lahat, mga kapatid, di less ang challenges. At dahil less ang challenges, less ang growth. Kaya pag tayo, mga kapatid, ay parang, ano man tong buhay ko, paulit-ulit na. Parang walang pagbabago. Uy, mga kapatid, pag walang pagbabago sa pakiramdam mo yun, walang growth dyan. But you need to face challenges. Sa pananampalataya, may challenges, mga kapatid. We are challenged to pray. Hindi naman tayo nananalangin dati. Pag birthday mo lang ikaw nagpupunta sa simbahan, sasaw-saw ka lang doon, tapos aalis ka na. Na hindi ka nga lumuhod eh. Sumausaw ka lang eh. Dumaan ka lang doon, sasabihin mo, nagsimba na ako, birthday ko eh. Tuwing Pasko, kukumpletuhin yung pagpasko, ano yon? Mali, puto bongbong. Yun yung kukumpletuhin niya. Pupunta lang sa simbahan para kumain ng puto bongbong. At mainit na tsokolate. At sasabihin niya, nakumpleto. Ngayon nakumpleto mo, what happened to you? Is there any challenge or changes in your life? Because those are just religiosity. But God needs us not to be religious, but to be spiritual, mga kapatid. Spirituality is different from being religious, mga kapatid. You can go to the church every Sunday religiously, but there will be no change. But if you go to church and listen to the Word of God, believe in the Word of God, repent of your sins, and I can tell you, mga kapatid, in just one Sunday, God can change your life. God can bring change and growth in your life. Everybody say amen.
So what makes us no rest? I can tell you, mga kapatid, in the life of Abraham, nung binabasa ko siya na nakaraan, mga kapatid, in the book of Genesis chapter 14, I read the entire chapter, mga kapatid. Nakita ko doon na pwede kong i-share sa inyo, what makes us no rest? Anong dahilan kung bakit tayo walang kapahingahan? The reason is conformity with the world. We are born again by Jesus Christ. Binorn again tayo by Spirit. Binago tayo ng Diyos by Spirit. Pero pagbabalik pa rin yung dati mong espiritu doon sa mundo na siyang nakagapos sa iyo, that's the reason why you don't have rest. Nung nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, iniwan na natin yung doon, mga kapatid. Binaon na ng Panginoon sa limot yung ating mga kasalanan. But when you go back to the sin, when you go back to the conforming to the world, mga kapatid, that makes you no rest. Kahit nagsisimba ka, bakit parang pagod ka? Bakit parang ang soul mo walang na-achieve? Walang nagbabago sa sitwasyon mo. Because you are conforming to the world. May tanong ako sa inyo. Narinig niyo ba si Lot, yung pamangkin ni Abraham? Narinig niyo ba o nabasa niyo ba sa Biblia na si Lot kailanman ay nagtayo ng altar at naghandog? Si Lot, yung kanyang pamangkin na kasama niya. Lot never build an altar and suit the Lord. Never niyang ginawa yan. He's been with Abraham all the time. Nakikita niya yung ginagawa ng uncle niya. Uncle, ang ginagawa mo, uncle? Ito, nag-aayos ako ng altar. Maghahandog tayo sa Panginoon. Ganun ba? Pero never in the history and in the Bible that Lot created his own altar and served the Lord. Never. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Tumatanggap siya, mga kapatid, ng biyaya, ng blessing, na galing kay Abraham, o galing sa Diyos, dahil kay Abraham. Uncle niya si Abraham, pero ang kaibigan niya ay mundo. Abraham is his uncle, but the world is his friend. Nakakalungkot yun, mga kapatid, ano? Nagpupunta ka sa gawain ng Panginoon, sinasama ka ng mga mahal mo sa buhay, pero wala kang kainti-interes, ni wala kang malang interes na sundin yung ginagawa ng iyong mga mahal sa buhay. Ni wala kang interes na manalangin katulad ng pananalangin ng parents mo. Hindi nyo lang alam, mga kapatid, ang mga parents nyo pa nagsisimba dito sa simbahan, your names are being called out. Binabanggit nila, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nandito, hindi dahil, pinagbigyan ko lang si mama. Nagkakamali po kayo. You are a product of prayers. May kapangyarihan sa pananalangin, mga kapatid. We are all product of prayers. And God listened to the prayers of the righteous, mga kapatid. Lalo't pag matuwid kang naglalakad sa gawain ng Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, when you pray, God listen, mga kapatid. That's why he is with Abraham, but he refused to be identified with Abraham. Kasi, di ba dapat, si mama, apostoliko to. Dapat apostoliko rin ako. Hindi eh. Si papa, apostoliko. Si mama, Iglesia ni Cristo. Si lola, katoliko. Ako, Mormons. Gera na tayo niyan, mga kapatid. He is with Abraham. Lot is with Abraham, but he refused to be identified with Abraham. At anong ina-expect natin, mga kapatid? Na ang isang tao, kapag isang tao ay hindi gumagamit ng altar. My question is this: what do you expect from a person who don't use their altar to serve God? Conformity. Kapag ang tao ay hindi gumagamit ng kanyang altar, lahat po tayo may altar.
Kapag tayo ay hindi gumagamit ng ating mga altar sa Panginoon, ang kauuwian natin ay conformity with the world. Nawawala na, mga kapatid, yung kapangyarihan, yung birtud ng Panginoon sa atin. Naaagaw ito. Naaagaw tayo ng kamunduhan. Kaya pag hindi ka nagsisimba, saan ka nagpupunta? Sorry mga kapatid Pero, pastor, nagtatrabaho ako eh. Okay. Palagi ba pag linggo may trabaho ka? Eh, minsan pastor, yun talaga ang trabaho ko eh. Okay, huwag na natin palawigin mga kapatid. Tanong na lang ng diretsa. Kung wala ka sa simbahan, nasaan ka? Of course, nasa mundo. Dalawa lang naman yan eh. Spirituality and carnality. Of course, we are in the world. Kaya nga sabi ko, when you are not using your altar, you are conforming to the world. Everybody say amen. And conformity with the world brings discipline. Alam niyo ba yung nangyari kay Lot? Because of his conformity to the world, sila ay nakapture kasama ng Sodom at Gomorrah. When Sodom was attacked and captured, Lot suffers. Kasama si Lot doon. Kasi nung ginera ng mga kapatid ang Sodom, ng 5 hari, mga kapatid, kinapture nila yung Sodom. Ito na lang, maganda. Si Abraham hindi nakatira doon sa Sodom. Nandun si Lot. Harvest yung buong Sodom, mga kapatid. Nakapture siya. Nalaman ni Abraham, yung pamangkin mo may nagsabi, andun, hinuli ng mga tulisan. Kinuha, pati ari-arian. Hinostage sila, kinuha sila. At lumaban si Abraham. Doon ko nakita mga kapatid na si Abraham ay matapang din pala. At meron siyang mga tauhan. At matalino si Abraham. Pero hindi siya lumaban para sa kanyang sarili. Lumaban siya para sa iba. Ikaw, kanino ka lumala? Kanino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka lumalaban? Of course, hindi lang para sa sarili mo, para sa ibang tao din. Hello? Kayo ba nananalangin para lang sa sarili ninyo? Pag madaling araw bumabangon tayo, nananalangin. Sino pinapanalangin nyo? Yung sarili nyo lang? Huwag po. Panalangin nyo yung mga anak nyo, asawa ninyo, kapatid ninyo, kaibigan ninyo, lahat mga kapatid, ipanalangin nyo sila. When you are in prayer, you are not actually calling a war against the enemy. Actually, when you are praying, you are actually at war. Nasa gera ka na. Kaya lang iba sa inyo, hindi makapanalangin, duwag. Ayaw lumaban. Try to kneel down and pray for somebody. Hindi ka naghahamon ng away. Nasa away ka na kapag lumuluhod ka, mga kapatid. Kaya ang enemy, alam mo, the enemy cannot strike you because greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya pag nakaluhod tayo sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, the enemy cannot strike us. Hindi kanya kayang lapitan, hindi kanya kayang guluhin. Ano mong gagawin ng kaaway pag nakaluhod ka, babatuhin ka ng distractions? Di ba? Natakpan mo ba yung sinaing mo? Yung paksiw. Natakpan mo ba? Nailagay mo ba sa rep? Kung ano naman pumapasok sa isip mo, ano ba naman to pati paksiw? Yung plancha, natanggal mo ba yung saksak? Yung electric pan, tinanggal mo ba yung saksak? Yung rep ba na isarado bang maigi? Ang daming distraction sa iyo habang nananalangin ka. But let me go back to Lot, mga kapatid. If you believe, I really believe, that what happened to Lot is a discipline because of his conformity to the world. Dinisiplina ng Panginoon si Lot. Dahil nagko-conform siya sa sanlibutan eh. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang disiplina, sa mata ng iba, ito'y malupit. Pero ang discipline in the eyes of faith is love. If you are using your faith as your
as a means of vision, discipline in the eyes of faith is love. Ibig sabihin, kapag ikaw ay dinidisiplina, kung ang pinagagana mong pag-iisip ay pananampalataya, pag-ibig ang tingin mo sa disiplina. Pag pananampalataya. Pag dinisiplina ka, pag pinalo ka, at kung ang nasa isip mo ay hindi pananampalataya, sasabihin mong malupit ang taong yan. Sinaktan ako. Pero kung pananampalataya ang nasa isip mo, bawat hagupit sa iyo, pag-ibig ang labas nito. Magiging ang Biblia nagsasabi sa Proverbs chapter 3, verse 11. Maganda ito sa New Living Translation. Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. My child, don't reject the Lord's discipline. And don't be upset when He corrects you. Huwag ka nalulungkot pag kinukorek ka. Huwag mo nire-reject yung disiplina ng Panginoon. Verse 12, for the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom he delights. Kaya pag tayo nadidisiplina, ano man ang klaseng disiplina ang gawin ng Panginoon sa buhay natin? Maybe in your job, in your studies, in relationship, in whatever areas, mga kapatid. Pag dinisiplina tayo ni Lord, it's not because ayaw niya sa iyo. Nagpabaptize ka eh. Minahal mo siya eh, di ba? Ang Panginoon, you cannot outgive God. Pag minahal mo ang Diyos, mamahalin ka ng Diyos ng doble-doble higit-higit sa pagmamahal na binibigay mo sa Kanya. At tapos sasabihin mo, ang lupit naman ni Lord, kung kailan ako nagsisimba, kung kailan ako umiibig sa Kanya, kung kailan ako sumusunod sa Kanyang salita, ganito nangyayari sa buhay ko. No! Your faith is just being challenged. Hindi dahil ayaw ka ng Diyos. Hindi dahil ayaw sa iyo ng Panginoon. Sinabi ko kanina, kung walang challenge, walang growth. Kaya ang faith sina-challenge. Everybody say amen. Kaya mapansin nyo, hindi naman nating habit magpunta ng simbahan. Pero na-challenge tayo. Saan tayo dati pumupunta? Sa ibang Kristo, mga kapatid, di ba? Lugis, mga gano'n, sa pula. Ibang may Kristo rin doon, mga kapatid. Pero ngayon, yung totoong Kristo nang nilalapitan natin. Na-challenge ka, di ba? O dati-rati, hindi ka na nagba-Bible study. Pero nagpunta ka sa church, at you find out na, masarap pala mag-Bible study. Na-challenge ka. Pero dati, mga kapatid, di mo naman ginagawa yon. So challenge came. Discipline will come, mga kapatid. But don't look at it as a means of hate ng Panginoon sa iyo. No. God never hates you. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ingatan mo ha, baka kung ano masabi mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. And He will never let you to be down. But the problem is, in every time na meron tayong challenges sa buhay, we think that God is letting us down. No. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Yun ay panunukso at kasinungalingan ng kaaway. Mahal tayo ng Panginoon. And He will never leave us nor forsake us. Mahina yung palakpak nyo para kay Jesus, mga kapatid. He will never leave us nor forsake us. Iiwan ka ng lahat, pero ang Diyos hindi. Nako, sabihin niyo sa boyfriend niyo yan. Iwan mo ko, okay lang. Pero si Lord, hindi ako iiwan. Amen? Anong sabi ko nung nakaraan? Mabuti pa yung ubo, balik ng balik. Ikaw, hindi ka na binalikan. Diyan kayo magaling. Kayong mga heart boys, ha? Diba? Alam niyo, mga kapatid,
masakit man yung ubo, pero maganda siyang gawing hugot ng buhay. 'Di ba? Para siyang Panginoon, kahit ilang beses mo siyang layuan, babalik-balikan ka pa rin. Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Pero ang Diyos, hindi ubo, ha? Tagapagpagaling ng ubo ang Diyos, mga kapatid. Baka gustuhin nyo lahat, ubuhin tayong lahat dito. Alam mo, pagkatapos yung sabi last week yon, ayun, natuluyan ako. Umalik nga. Hanggang ngayon, mga kapatid, ayaw niya pang umalis. Madikit siya. Parang pag-ibig. Wag naman yun. Nakakadiri na. Nakakadiri ng isipin, ayaw kong banggitin. Alam niyo, mag-ingat kayo sa inyong pipiliin. Pinili ni Lot kasi yung Sodom. Mag-ingat kayo sa inyong pipiliin. Lot chooses the plain and make it permanent in his sight. O Lot, sabi ni Abraham, pumili ka, saan mo gusto? Pinili niya ito, plain of Jordan, sabi niya, patag. Maganda ito sa panghanap buhay. Kasi siyempre, sino ba naman taong titira sa bundok? Patag yung pinili niya. But the problem is, okay lang pinili mo yung patag. The problem is, he makes it permanent in his sight. Sinabi niya na, ito na yung permanente kong lugar. No. What makes his life failed to keep on going? Because he make his choices as his permanent. Pag pinili natin ng isang bagay at ginawa natin itong permanente, mga kapatid, sa totoo lang, wala naman kung permanente sa mundo eh. Bakit may kabiguan? Kahit na akala mo siya na. Ikaw, Rhea, kanina ka pa. Akala mo siya na. Akala mo siya na yung, di ba, yung the man of your dreams, di ba? Siya na yung prinsesa ng buhay mo. Bakit biglang nawawala? Because nothing is permanent in the world. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Walang permanente. Ito maganda, mga kapatid. If all are temporary, then why make it permanent? Kung lahat ay temporary, bakit gagawin mong permanente? Kahit yung mahal na mahal mo sa buhay yan, napakasalan mo na yan, may mamamatay sa inyo, isa sa inyo, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro. Kahit gaano nagmamahalan yan, pagdating ng panahon, isa sa kanila, o baka sabay pa sila. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Kasi there is no permanent in this world. Anong point mo, pastor? Ang point ko, di ang piliin mo yung permanent. Ano yun? Word of God. Yun lang yung permanent sa mundo eh. May sumisipol pa. Talagang kinikilig. Okay lang yung kiligin kayo sa salita ng Panginoon. Because conformity with the world means that you are already sold out and nothing left for the Lord. Pag ikaw nag-conform sa mundo, para mo sinasabi, nabili na ako ng mundo, wala na tira para kay Lord. Huwag po, mga kapatid. Kaya, if you have this work, ikaw, engineer, you have your job, think of it as a permanent. Permanent what, pastor? While I am living on earth, I need to feed myself. Temporarily. Bakit? Kasi ang destination mo naman doon sa kaharian ng Panginoon eh. But temporarily, habang nabubuhay ka sa mundo, you need your job. You need to school. Go to school. You need relationship. Lahat yan ay temporary sa mundo. Yun ang point ko, mga kapatid. So, anong gagawin natin? Huwag mong piliin o huwag mong isipin ang isang bagay pag pinili mo na permanente na. Huwag. Mabibigo ka. Kasi pag yan umalis, pag yan tinanggal sa'yo ng Panginoon, pag nawala na yan, ano mangyayari sa'yo? Think of it as a temporary. The only permanent here is the promises of the Lord. Sana makukuha po natin ito, mga kapatid. Kaya nung nakaraang Wednesday,
Maganda yung Bible study natin. Let the Lord choose for you. Hayaan mo si Lord ang pumili para sa iyo ng trabaho, ng karelasyon, ng kurso. Hayaan mo si Lord, isama mo si Lord. Sa relasyon, hindi kasama si Lord. Tago-tago. Tago-tago. Sa pananamit mo, hindi mo kasama si Lord. Tago-tago. Pati Facebook account, itatago. Nakaka-relate si Brother Joe. Ba't may tatago yan? Ipakita mo, Kristiyano ka, di ba? Ay, pag Sunday ka lang, huwag may tago yan, mga kapatid. Maliban na lang kung maraming scammer kang kaibigan, di tago mo yung account mo. Pero, di ba, nothing to hide. Kung talagang, alam niyo mga kapatid, so sorry, kung kayo man ay mayroong gano'ng experience, wala akong intention, mga kapatid, to hurt anyone. Pero, temporary lang lahat yan eh. That's why let us always choose the permanent thing. That is the Word of God. Kaya wala tayong rest. Wala kang pahinga. Kasi you conform to the world. And yet you are going to the church. Kaya walang pahinga. Nakakapagod kaya yun. Nakakapagod yun. Alam mo ba magtago-tago ka ng account mo? Hindi ba nakakapagod yan? Dati-rati, pag nagpipicture-picture kayo, broadcast lahat yun. Ngayon, di ba? Pipiliin mo yung kung sino makakita. Kasi pastor, yung suot ko ba't niya kasi nagsuot ng ganyan? Kaya, wala kang resto. Di ba, sister? Pananambit lang yun. O, di ba? O, paano yung ibang mga ginagawa pang hindi? Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin wala na may tatago eh. Di ba? Yan ang gustong-gusto naman natin, na maging testimony tayo sa marami, na ang buhay natin ay tunay na binago ng Panginoon. Tunay tayong binago ng Panginoon. At hindi tayo nahihiyang ipangalandakan sa marami na ang buhay natin ay binago ng Panginoon. Yan ay para sa kapurihan ng Diyos. Ang ganda nga ng social media eh. Pakita mo sa marami ano yung activities mo, nagpe-pray ka, di ba? Nagpupunta ka sa church, magkakasama kayo magkakaibigan, nagba-Bible study, nakikinig ng preaching. Ang ganda yun na i-broadcast yun, mga kapatid. O kaya sa mga nagtatago ng account ninyo, i-public nyo na yan. Joke lang, mga kapatid. Privacy nyo yan. But what I'm trying to say is, why? What makes you no rest? Conformity to the world. Kaya kahit anong punta mo sa simbahan, iyak ka dito ng iyak tuwing Sunday. Pagbalik mo sa normal na buhay mo, paglabas ng simbahan, kung hindi mo pa rin inaalis ang conformity mo sa mundo, hindi ka makapagpap. Ang kaluluwa mo parang palaging hinahabol ng guilt, mga kapatid. What makes us no rest? Compromise. Yung kompromiso. Pwede tayong lumakad at mag-spend ng oras natin sa mundo, but not to make it as your friend. Ang mundo kailangan natin. Pero wag mong gawing kaibigan. I am a friend of God. You are a friend of God. Pero hindi mo pwedeng friend mo si Lord, friend mo yung mundo. Mag-aawa yun. Isa lang dapat kaibigan mo. Tanungin mo yung katabi mo, sinong kaibigan mo? Wala siyang kaibigan? Imaginary friend, pastor. Nakakatakot yan. May sapak yan. Listen to this. Listen to this. In the time of Joseph, si Joseph, di ba, nag-serve sa Egypt? And God used him to save his own family at saka yung Jewish nation. Pero si Joseph, saan siya nag-serve? Nag-serve siya sa Egypt. Mundo. Ang Egypt is a symbolism of world. Nandun si Joseph nag-serve sa mundo.
Naging prinsipe siya doon. Naging prince siya ng Egypt. Pero na-save niya ang kanyang family at ang buong nation ng Israel. Anong point doon? You can spend your time in the world. You can walk in the world. But don't make it as your friend. Gamitin mo lang kasangkapan yan to help people. Si Nehemiah, he served the hidden king. Yung hari na pagano, yun ang boss niya, di ba? Pero nung ginawa ng Panginoon, ginamit siya ng Panginoon to build the wall. Itong si Daniel, di ba? He was in Babylon. Babylon is symbolism of what? Worldliness. Babylon is worldliness. Daniel was in Babylon, but he never compromised his convictions. Di ba? Pinapakain siya ng pagkain ng hari. Sabi niya, no. Vegetarian ako. Totoo. Tignan niyo si Daniel, mga kapatid. Kung anong binibigay sa kanya ng hari, nire-refuse niya. No. May sarili akong conviction. Ganon din tayo. Hello, mga Christians. We are born again, mga kapatid. Ito po yung binigay sa atin ng Panginoon. Binago tayo ng Panginoon. Don't go back to conform and compromise. Amen po ba? Amen. Pasko, Pastor, yung Pasko lang naman akong napasyat ulit paano yan? Hindi natatapos ang Pasko. Dito yung Pasko, lasenggo ka. Paano yun? Minsan na lang, Pastor, occasional lang hindi natatapos ang occasion Habang mayroong mundo, mga kapatid, may okasyon Be cautious. Maingat dapat tayo, mga kapatid, na ang obligasyon natin ay makapagbigay lang palagi ng kapurihan sa Panginoon. Amen. Lahat ng ginagawa natin dapat iisipin mo, kapurihan po ba ito ng Panginoon? Everybody say amen. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Huwag tayo mag-compromise. Because, minsan, mga kapatid, yung katulad ni Abraham, di ba, talagang nilusob niya yung kaaway, mga kapatid, para maligtas lang si Lot. Pero ang nangyari sa panahon natin, mga kapatid, we are fighting not together with our brothers, but we are fighting against our brothers. Sarili mong kapatid, inaaway mo. Minsan, magkakapatid sa loob ng simbahan, nagkakaroon ng hindi magandang relationship, hindi magandang pakikitungo sa isa't isa. No. Hindi naman natin dapat sila kaaway, mga kapatid. Ang kaaway natin ay si Satanas. Everybody say amen. Amen. Just like Abraham rescued Lot and fight the enemies. He is fighting not for himself, he is fighting for the benefit of Lot. Di ba? Nagpakasakit siya, nagsakripisyo siya, mga kapatid. Itong hindi maganda. Kinig po kayo, mga kapatid. Di ba si Lot, mga kapatid, nung sumama siya kay Abraham, pinapili siya ni Abraham at pinili niya yung plain of Jordan. After that, mga kapatid, tumira na si Lot sa Sodom. Nilusob itong Sodom. Na-capture siya. Ang ginawa ni Abraham, niligtas siya. Wow, panibago na naman. Na-rescue na naman siya. Ito na sunod. Imbis na tumira itong si Lot outside of Sodom, what happened again? Bumalik ulit siya dun sa Sodom. At nung ang Panginoon ay napuno na sa Sodom, pinaulanan ng apoy at asupre, mga kapatid. Anong ginawa ni Abraham? Nakipag-bargain na naman siya sa Panginoon. Ilang beses siyang paulit-ulit nire-rescue ni Abraham mula sa kamunduhan. Pero pilit siyang bumabalik sa kamunduhan. Ang sakit nun, mga kapatid, na yung old habits of compromise, pabalik-balik. Ilang beses ba tayo dapat iligtas ng Panginoon? Ilang beses ba tayo dapat iligtas ng Diyos sa mga pagsubok natin, sa mga troubles natin? Bago natin ma-realize na ang gusto lang pala ng Panginoon ay maligtas tayo.
Ilang beses pa ba tayong pagagalingin sa karamdaman para ma-realize mo na siya yung Diyos mo at tagapagpagaling mo? Ilang beses ka ba niyang ililigtas sa mga troubles mo, sa kumare mo, sa kumpare mo, sa katrabaho mo, sa magulang mo, sa relasyon mo? Ilang beses pa ba tayong i-rescue ng Panginoon para lang ma-realize natin that He is our God? Pero ang masaklap, bilang tao, meron tayong old habits. Pag hindi tayo natuwa sa nangyayari sa buhay natin, bumabalik tayo sa old habits natin at nagko-compromise ulit tayo, mga kapatid. Isang araw itong si Abraham, pagkatapos niyang manalo laban doon sa mga humuli kay Lot, pagbalik niya, mga kapatid, sinalubong siya ng 2 hari. The first king, the king named Bera. He is the king of Sodom. At ang sabi sa kanya ng king of Sodom, Abraham, nanalo ka sa gera. Lahat ng meron ako dito, kayamanan, bibigyan kita, ibibigay ko sa iyo. Lahat ng spoils, lahat ng mga yaman dito sa Sodom, ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Abraham, no. And the second king that approached Abraham is Melchizedek. He's the king of Salem. And Salem means peace. But Sodom means burning. Nung sabi ni Melchizedek sa kanya, bibigyan kita ng bread and wine. Ang ginawa naman, mga kapatid, ni Abraham, yes, I accept that. At nag-tithes sa doon, mga kapatid. That's the first time na na-mention ng tithes in the book of Genesis. Ba't hindi niya tinanggap yung kay King Bera? Because King Bera represents the world. Alam niyo yung ibig sabihin ng Bera? It means gift. Alam mo ang mundo, bibigyan ka ng bibigyan ng mundo. Hanggang sa magpasasa ka sa gusto nito. Isang araw hindi mo alam, masusunog ka na pala. That's why the Sodom means burning. Lahat ng meron sa Sodom, kasamang masusunog. And if your heart is in Sodom, if your heart is in the world, kasama ka sa mundong ito na masusunog. That's why it's a symbolism. It's very important na malaman natin sa history, tinanggihan pala ito ni Abraham. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat alam niya na isang araw, kung hindi siya mag-iingat sa pipiliin niya, yun ay kakapahamak, hindi lang ng sarili niya, kundi ng pamilya niya at ng henerasyon niya. That's why I'm telling you right now, brethren, be careful of what you are choosing. If you choose, mga kapatid, to be at peace with the Lord, then choose King Melchizedek. Hindi nag-surrender, mga kapatid, si Abraham, mga kapatid, sa gusto ni King Bera. Kasi gustong-gusto, mga kapatid, ni King Bera, mga kapatid, na ibigay lahat kay Abraham para sa Abraham din ay tumira doon sa lugar ng Sodom. Pero ang sabi ni Abraham, no. Alam niyo pang nangyari, mga kapatid, di ba? Na-capture ang Sodom. Kinuha lahat ng mga ari-arian, pati yung mga tauhan. Sinundan ni Abraham, naligtas ni Abraham. Ito ngayon, mga kapatid. Listen, maganda ito. Pagbalik niya, kasama niya lahat ng mga tao na na-hostage. Naligtas niya na eh. At ang sabi ni King Bera, sabi sa kanya, Abraham, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga yaman dito sa Sodom. Ang kapalit niyang mga taong yan, yung dala-dala mo. Ano ang sabi ni Abraham? No. I don't want to accept your offer. These people with me, naligtas sila, I am giving them chance to live with me. To live in accordance to my faith. Pero alam niyo, mga kapatid, ito maganda kung babasahin niyo sa Biblia. I read a lot of commentaries. Alam niyo nangyari. Yung mga taong yun na naligtas ni Abraham, nakikita naman nila si Abraham na nagsusunog ng handog sa Panginoon, gumagamit ng altar, pero ni isa sa mga taong yon,
walang gumaya kay Abraham. Alam nyo, basahin nyo sa history. Yung lahat ng naligtas niya na yon, bumalik sa Sodom. Kaya nung umulan ng apoy at asupre, ang naligtas lang yung pamilya ni Lot. Ang dami sanang naligtas. Ang dami sanang naligtas. Kung natuto silang katulad ni Abraham, pumili ng tama. Piliin natin ng tama. Hindi ito para sa atin lang, kundi para sa anak natin, sa mga susunod na henerasyon, sa kaapu-apuhan natin, mga kapatid. Let us always choose righteousness. Let us always choose Melchizedek. It represents righteousness. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, don't compromise. You might find me now, before I end, you might find me not in a mood of shouting or compelling you, mga kapatid. But my heart is telling me this morning, compel the people not to compromise. Binulong sa akin ng Panginoon by impression, compel my people not to compromise. Ang sabi, mga kapatid, ng 2 Peter chapter 1 verse 10 and to 11 sa New Living Translation. It's a good word from the Lord. Ang sabi diyan, so dear brothers and sisters, 2 Peter chapter 1 verse 10. So dear brothers and sisters, work hard to prove. Alam mo, it strikes my heart kagabi nung binabasa ko siya. Work hard to prove. Patunayan mo. Work hard just to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Tinuloy sa verse 11. Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Patunayan mo lang. Work hard to prove, sabi niya, that you are really chosen and called by God. Pastor, Christian ako eh. Pastor, believer ako eh. Ang sabi ni Pedro, prove. Sa verse number 10, work hard to prove. Huwag mong sa akin ipatunayan yan. It's a matter of how you deliver it to the Lord. It's a matter of how you explain that to God. Panginoon, hindi man ako perfecto. Hindi man ako palagi sa simbahan, Lord. Pero you know my heart. Help me, Lord, to prove that I am your chosen and a called out saint. Help me, Lord, to prove. Work hard. Brethren, work hard. Don't compromise. At ang pagkukompromiso, ito'y hindi simpleng kayang labanan. Mahirap po ito. Mahirap po ito. But I ask you today, brethren, let us not compromise. Yan ang cry ng Panginoon sa heart ko last night. God is telling me, tell them not to compromise. It's them who will suffer. God will still be God. Even you don't have faith with Him. Kahit di ka magsimba. Kahit di ka mag-pray. Kahit di ka mag-ayuno. Kahit di ka makinig ng preaching. Kahit wala kang pakialam sa Word of God. Kahit di ka mag-devotion. God will still be God. But who you are and who I am, we are nothing. God is just telling us today, let us not compromise. Let us love faith. Let us love the Word. Let us have rest in the Lord. What make us no rest? That's why isang araw, mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nakita yung mga disipulo na sobrang daming ginagawa. Na-share ko kanina ito sa mga altar workers.
Sabi ng Lord, halika, pahinga tayo. Sobrang dami nating ginawa eh. Sobrang daming ministry, sobrang daming kabisihan. Tara, pahinga tayo. Sabi ng mga disciples, sige Lord, pagod din kami. Dami naming ginawa. So tuwan-tuwa sila mga kapatid sa Mark chapter 6 verse 32. Nilagay ng Panginoon doon mga kapatid na masaya silang naglalakbay. And they departed into a desert place by ship privately. Gusto ng Lord dalhin sila sa isang lugar na, alam mo, sila lang. Pero alam niyo, pagdating nila doon, pagbaba nila sa barko, alam mong nakita ni Jesus Christ, it's a multitude. Daming tao. Nag-isip siguro yung mga disciples, Lord, akala namin pahinga. Akala namin, tayo dito, team building. Akala namin, Lord, tayo lang, relax, chill, Lord. Pero ba't ganito? Ang daming tao. Bakit disyerto mo kami dadalhin, Lord? Di ba pwedeng sa isang lugar na, alam mo, yung malapit sa 7-Eleven, palapit sa mall, para makapag-chill kami, Lord. Bakit sa disyerto? At bakit pagdating sa disyerto, ang daming tao? Alam niyo mga kapatid, last night, inabot na ako ng alauna kakalambing sa Panginoon, Lord, bakit nga naman, Lord, sa disyerto mo sila dadalhin kung gusto mo sila pagpahingahin? At bakit pagdating nila, Lord, sa disyerto, ang daming tao? Alam mo mga kapatid, by impression. Pasensya kayo ha, mas palagi ko sinasabi by impression. Totoo naman yung by impression, mga kapatid. The Lord told my heart. Bakit? Yung disipulo lang ba ang nangangailangan ng pahinga? Kaya pagbaba ni Jesus Christ doon sa barko, pag binasa niyo mga kapatid, and when Jesus Christ looked around, He felt compassion on them. Because they were like a sheep without a shepherd. Nahabag si Lord. Ang sheep na walang shepherd ay ang sheep na walang pahinga. If you have no shepherd, I'm sorry to tell you, but you are like a sheep that with no rest. Wala kang kapahingaan. Walang nag-aalaga sa iyo. Walang nagpapakain sa iyo. Walang tumitingin sa iyong safety, sa iyong security. Wala kang kapahingaan. You just wandering into all the places that you want to go. Balik sa kamunduhan, balik doon sa bisyo, balik kung saan-saan. Wala kang pinakikinggang shepherd. Wala kang pinakikinggang salita ng Diyos. It's high time for us to choose the shepherd. It's high time for us to believe in the Word of God. And then when Jesus Christ came to that place, ang sabi maari ng Panginoon sa mga disipulo, disciples, all these people you see, they need rest too. Kailangan din nila ng pahinga. Lord, nandito kami paano kami makapagpapahinga? Nagugutom sila, Lord. Pauwi na natin sila. Ang sabi ng mga dibang disciples, ang sabi ng Panginoon sa kanila, di ba? No. Anong meron kayo dyan? Sabi nila, Lord, meron kaming 5 tinapay at 2 isda. Sige, akin na. Pinag-pray ng Panginoon. Dinistribute ng Panginoon sa mga disciples. At ang mga disciples dinistribute sa mga tao. And you know what? Out of 5 bread and 2 fishes, nakaipon sila ng 12 basket ng tira-tira na tinapay at na isda. Wow! Miracle, Pastor. Yes, miracle. In the midst of the desert, in the midst of nowhere,
Dinala sila ng Panginoon doon to tell the disciples, hey disciples, kahit saan ka magpunta, kahit ilang pa yan, kahit wilderness pa yan, pagkasama mo ako, ang supply ay sigurado. They were able to feed the 5,000 people. Wow! Ang daming kumakain, mga kapatid. Ang saya-saya nila, mga kapatid. And then after a while, pansinin niyo, after a while, wala pa rin pahinga yung disciples. Basahin niyo sa Biblia. Hindi sila nakapagpahinga. Hindi natuloy yung team building nila. Hindi natuloy yung salo-salo nilang sila-sila lang. You know what happened? Then Jesus Christ departed from them. Nag-pray si Jesus Christ, nagpaiwan. At bumalik na ito sa sasakyan, itong sasakyan pandagat, itong mga disciples. At habang naglalayag sila, malakas ang bagyo. And then here comes Jesus Christ, naglalakad sa tubig. Naglalakad sa tubig. Sabi nila, multo, multo. Hindi multo yan. It is I, sabi ni Jesus. Ako ito. So pumayapa sila. Pero tingnan niyo yung sumunod na verse, mga kapatid. Alam niyo, hindi ko lubos maisip kung bakit ganito ang sinabi ng Biblia. Sa Mark chapter 6, mga kapatid, and verse number 51 to 52, tingnan niyo. And he went up unto them into the ship. Umakyat si Kristo sa ship. And the wind ceased. And they were sore amazed in themselves beyond measure and wondered. Sobrang gulat na gulat sila. Sobrang amazed na amazed sila. Pero yung sumunod na verse, nalungkot ako. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Mga kapatid, ang lungkot eh. Kasama mo si Jesus. Kasama nila si Jesus. Nag-miracle si Jesus, kasama sila. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa ni Jesus. Hindi nila naiintindihan yung miracle ng Panginoon. Kaya nalungkot ako, mga kapatid. Sabi ko, bakit kaya? The reason why the person has no rest because their hearts are hardened. Kaya hindi makapagpahinga ang isang Kristiyano na ang puso ay matigas. You know what, brethren? Let me tell you. Again, a question. Kailan sila nakapagpahinga, Pastor? Nowhere that I found in the Bible that they were rested. Ano yung sabi ng Panginoon, Pastor, na come, let us go to the deserted place and let's have rest. Asan yun, rest na yun, Pastor? Actually, rest is not a place. Rest is a state of mind. If Jesus is in this mind, you can pray. You can have peace. If Jesus is in this mind, I can be at peace anywhere I go. Kahit may karamdaman ako, if Jesus is in this mind, I can sleep well at night. If Jesus is in this mind, kahit ulanin ako ng problema, ulanin ako ng pagsubok, hallelujah, kung si Kristo ay nasa isip ko, I can sleep well at night, and I can tell the Lord, Lord, you are good, and you are my God, and you are my rest. If your heart has no rest today, kung ang buhay mo ay hindi ka mapakali, mga kapatid, if your heart is troubled, if your mind is troubled, if you feel no rest, it is because your heart is hardened. Ang tigas kasi ng puso mo. Ang tigas kasi ng puso mo.
Kinakausap ka na ng Panginoon. Nagmamatigas pa rin ang puso mo. Kaya yung kaluluwa mo, hindi makaramdam ng kapahingahan. Tigas kasi ng puso mo. Hindi ka gumagamit ng altar. Hindi ka nagsisisi ng iyong kasalanan. Kaya walang kapahingahan ang kaluluwa mo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka masaya. Kahit anong puntahan mo, hindi ka masaya. Sapagkat ang kasiyahan, ang kapayapaan, ang kapahingahan ay hindi lugar, mga kapatid, kundi nasa isip ng tao. If Jesus is in your mind, hallelujah, it's a matter of trust and surrender. It is a matter, hallelujah, wherein you can put all your trust to the Lord. Brethren, what matters is what inside, not where you are. Kahit magpunta ka sa tuktok ng bundok, kung ang puso mo at ang isipan mo, hallelujah, ay wala kay Kristo, hindi ka mapapayapa. Hindi ka makapagpapahinga. Because rest is not where you are. It is what is happening inside of you. That's rest. And I ask you today, is it heavy? Do you feel heavy? Do you feel burdened? Then why don't you have rest with the Lord? Why don't you ask God's presence today to fill you and baptize you with His Spirit? And you will feel the rest in your soul. Whatever your burden today, huwag mo nang pagmatigasin yung puso mo. Huwag mo pagmatigasin ang puso mo. Hallelujah. Just continue to follow the Lord's voice, the Lord's instruction. Hallelujah. And let Him give you peace and rest in your life. Jesus said, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Let us come to the presence of the Lord, brethren. Hallelujah. Let us come to the altar of the Lord. Let us use the altar. Hallelujah. Hallelujah. Let's choose Jesus. Hallelujah. Over all the temporary things in this world, let us choose Jesus as the permanent one. Let's all stand in the presence of the Lord. Hallelujah. In the presence of God. Hallelujah. Can we all raise our hands towards Jesus, mga kapatid? Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. And I want you to utter words to the Lord today that deeply matters into your hearts and to your mind. Ano man ang nasa laman ng iyong isipan, laman ng iyong isipan at puso ngayong araw na ito na nagbibigay sa iyo ng kabigatan, I want you, hallelujah, to lift that to the Lord today. And let the Lord give you rest. Let the Lord give you rest. In the name of Jesus. Hallelujah. Hayaan mo ang Panginoon bigyan ka ng kapahingahan sa anumang uri ng kabigatan na nasa iyong isip at sa iyong puso ngayong araw na ito. And I want you to open your mouth, hallelujah, and say to the Lord, lift your voices unto Him. Hallelujah, hallelujah. Huwag mong hayaan, mga kapatid, hallelujah, na ang formality, hallelujah, ay pumigil sa iyo sa iyong paglapit sa Panginoon. Just open your mouth, hallelujah. Say anything to the Lord that really matters to your heart and to your soul, mga kapatid, hallelujah. Come on, open your mouth, hallelujah. Say to the Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Come on, hallelujah, hallelujah. Let the Lord hear your voices in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Come on, hallelujah. Open your mouth. Hallelujah. Come on, hallelujah.
Come on, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, hallelujah. Let the Lord be glorified today. Just let the Spirit of the Lord move in this place. We'll just give time, hallelujah, to use altars. Hallelujah. Hallelujah. Just let the Lord move in the midst of us. Hallelujah, hallelujah. God is giving you time, hallelujah, to trust Him. Hallelujah, just like Abraham, hallelujah. Hallelujah, he tried all his best to save Lot. Hallelujah, Jesus, hallelujah, tried his best to save us. But do not compromise. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I'll give you time, hallelujah, to pray. I'll give you time, hallelujah, to seek the face of the Lord today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, in the name of Jesus. Cry out to the Lord, hallelujah. Cry out, hallelujah, in the name of Jesus. Let Him hear your prayers. Let Him hear, hallelujah, hallelujah, your hearts. Do not harden your hearts. The more you harden your hearts, the more you will not find rest into your soul. Habang pinagmamatigas mo ang iyong puso, hallelujah, lalo mong hindi mararamdaman ang kapahingahan, hallelujah, para sa iyong kaluluwa. Hallelujah, come on, use your altars. Hallelujah, bring all your fears to the altar of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, bring it all to all your altars, to your altars. And the Lord will consume whatever you put into your altar. Hallelujah. Ilagay mo lahat sa altar, kapatid. Hallelujah. All your worries, all your fears, in the name of Jesus. And God will consume whatever is in the altar. Hallelujah. Hallelujah. Mention your loved ones. Hallelujah. Mention their names in the name of Jesus. Banggitin mo ang kanilang mga pangalan, mga kapatid. Hallelujah. And the Lord, hallelujah, will hear the prayer of the righteous. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Come on, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat mong kinakatakot, ilagay mo sa altar. Hallelujah. Kung yan man ay karamdaman, ilagay mo sa altar. Susubukin ng Diyos. Ikukonsume ng Diyos ang lahat ng nasa altar. In the name of Jesus. Come on, bring it to the Lord. Hallelujah. God is a consuming fire. God is a consuming fire. Hallelujah. He can consume all your fears. He can consume all your worries. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Papalitan ng Diyos sa kagalakan ang lahat mong kabiguan. Hallelujah. Papalitan ng Diyos sa kagalakan ang lahat ng iyong pangamba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. In the name of Jesus. Hindi ko alam ang iyong pangamba. Hindi ko alam ang laman ng iyong isipan. Hindi ko alam ang iyong kabigatan. Pero nandito ang Diyos, mga kapatid. He wants to give you rest. Hallelujah. He wants to give you rest. He wants your soul, hallelujah, to be rested in the name of Jesus. Pagpahingahin mo ang aking puso, Panginoon. Punong-puno ito ng kabigatan, O Diyos. Pagpahingahin mo ang aking isipan, Panginoon. Punong-puno ito ng takot, O Panginoon. Urabaya rasya karababa. Urabaya rasya karababa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
harden not your hearts, so that God can give you rest. Huwag mo pagmatigasin ang iyong puso para makapagbigay ang Diyos ng kapahingahan. Sige kapatid, hallelujah. Hindi ko alam, hallelujah, ang iyong pinagdaraanan, pero alam ng Diyos, hallelujah. Kung tayo'y lalapit sa Kanya na may buong pagkakatiwala, hallelujah, at pagsuko sa Kanyang kapangyarihan, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, don't settle for less, mga kapatid. Hallelujah, habang may ini-offer, hallelujah, nakapahingahan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maniwala tayo, mga kapatid. Sumampalataya tayo, magtiwala tayo. Hallelujah, sumuko tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, Jesus. Oh God. Trust Him with all your hearts. Hallelujah. And lean not into thy own understanding. Hallelujah. Trust the Lord, brethren. Trust Him. Trust Him. Hallelujah. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. You know, brethren, if you will make it a habit that you visit the Lord in a deserted place, just like what the story told us. Jesus always invites us. Palagi tayong iniimbitahan ng Panginoon. Come, let us go to the deserted place and let us have rest. Alam ng Panginoon, mga kapatid, na napapagod din po tayo. Alam ng Panginoon na marami rin tayong mga kabigatan. But I want to assure you today, brethren, that aside from God knows what's happening to you, He always offers rest into our soul. Sana, mga kapatid, wag lang ngayong araw na ito na we come boldly to His throne and ask for rest. Sana sa tuwing ikaw ay nakakaramdam ng kabigatan, you come to the Lord at sabihin mo, Panginoon, di ba nag-o-offer ka ng rest? Lord, I am here. Give me rest. For all the troubles in my heart, troubles in my mind, give me rest. Mga kapatid, kapag tayo ay nakapagpapahinga,
nagiging sariwa ang ating kaisipan, nagiging sariwa ang ating kalakasan. Kaya ugaliin nating makapagpahinga palagi sa Panginoon. Palagi tayong makinig ng Kanyang salita. Palagi tayong mag-invite ng Kanyang presensya sapagkat nandoon ang kapanariwaan ng ating kaluluwa. Mga kapatid, I would like to offer a prayer to all of you today. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray peace and rest in all the minds and hearts that full of burden, na hindi sinasabi sa marami, na itinatago sa mahabang panahon. Pero ito'y mabigat, Panginoon, na dala-dalahin. I pray, Lord, hallelujah, kalagan mo sila, Panginoon, sa anumang uri ng kabigatan ito. Kung ito man, Panginoon, ay karamdaman, oh God, Jesus, I pray, loose the spirit of healing in Jesus' mighty name. Loose the spirit of miracles, Lord, in the name of Jesus. I rebuke all sicknesses. I rebuke all cancers. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah. And I loose the spirit of miracle today. In the name of Jesus. There is power in the name of the Lord. There is healing in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Healing. Healing for the people of God. Oh God, I pray, Lord, that you will ease the burden of every heart and every soul today. Let us walk, Lord, according to your guidance. Help us, Lord, to choose you over and over again. We will not let ourselves to be compromised nor conform to this world, but we will be followers of you, Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapaglingkod ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po sa kapahingahan ng aming kaluluwa ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon. Now, I want you to receive, hallelujah, the blessing of the Lord today. In the name of Jesus Christ, receive your blessings. Come on, hallelujah, receive your blessings. In the name of Jesus.